As of 4 o'clock p.m. So, andito po tayo sa Barangay Lisa. And we're very thankful to God. Dahil pinakinggan niya ang ating prayer. Grabe itong bagyo na ito. Pero ang mabuti ay hindi siya nagtagal at wala siyang masyadong pininsala. Kaya naman we're very thankful to God. Dahil ayan, sobrang pinakinggan niya yung ating dasal. Thank you Lord for everything. Thank you God for everything. Grabe. Kasi feeling na gamin pagka, alam mo yun, ito yung feeling ng isang tulad ko na mahirap. Kapag mahirap ka at may ganitong mga unos na dumarating o paparating, ibang kaba at takot ang mamumuo sa iyong isipan at puso. Iba yung pag-iingat ang nais mong mangyari sa buhay mo at sa pamilya mo. Ngunit minsan sa kasamaang palad, sa mga tulad nating mahirap gawin yun na makatotohanan, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay resources o means. May sapat pa tayong pera o kakayahan, may sapat pa tayong makinarya para mauna ang safety ng ating buhay. Minsan kahit gustuin man natin na maiayos ang lahat, dahil salat tayo sa mga ganitong bagay, minsan tayo yung nadedehado sa buhay. Yun yung malaking pagkakaiba talaga ng mga taong angat sa buhay o nakakaangat sa buhay sa mga taong mahirap ang kalagayan o sitwasyon sa buhay. Yung tayo pag may bagyo ganito, uunahin pa natin i-save yung mga Durabox natin, yung Arinola, yung Batya, yung timba. Tinatalian natin yung mga yero natin. Lahat ginagawa natin. Kasi kapag nawala yung mga bagay na yun sa atin, mahirap na naman tayong makabili nun. Kasi nga salat tayo sa financial. Yung mga mayayaman, siyempre mahimbing ang tulog, hindi alintana ang bagyo, kasi hindi nila ramdam. Konkreto ang bahay di ba? Hindi nila naririnig yung whistle ng hangin. Hindi nila naririnig yung kaluskos. Diba? Tayo, narinig natin. Kasi dami butas ng bahay, diba? Lalo na yung mga bahay na walang bubida o ceiling. Hindi kakalampag at kakalampag. Ako pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos sa dalawang bagyong dumaan sa atin, si Bagyong Emo at itong Bagyong Uwan. Kahit ni isang yero sa bahay walang ipad, hindi rin kami binaha. Iyan yung sobrang thankful ako kay God, dahil safe ang bahay, safe yung lahat. Siguro dahil sobrang nag-ingat lang din ang pamilya natin. Pero nasasaktan ako kasi syempre ang daming pamilyang nawasak ang bahay, nawala ng tirahan.
na hanggang ngayon ay nasa evacuation area, nasa mga schools, nasa mga barangay hall. Kaya naman na shout out po sa mga mayayaman dyan na talagang bukas ang bahay, bukal sa puso ang kanilang pagtulong sa mga kapamilya natin na nasalanta ng bagyo, na nagpatuloy sa kanila, nag-extend ng financial at material support. Sobrang pasalamat po ako sa mga kahit hindi man mayaman, talagang nag-extend ng kanilang support, tulong sa ating mga kapamilya. There's only one thing that I have learned na sa ganitong kalamidad, ganitong kinakaharap natin na pagsubok, dito ko talaga napagtanto na walang mayaman, walang mahirap, walang may mata sa pinag-aralan, sa walang pinag-aralan. Lahat tayo pantay-pantay. Kapag Diyos na ang gumalaw, lahat tayo magiging pantay sa kanyang paningin. Kaya lagi nating isipin na ang mga material na bagay na ating ipinundar, mga bagay na ating pinaghirapan sa mundong ibabaw, pwede yan mawala sa isang iglap lang. Kaya ang dapat nating pagyamanin at pakamahalin ay yung ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa, sino man yan, ano man yan, anong estado buhay meron man yan. Ang mahalaga, alam natin paano magmahal, paano makitungo, paano tumulong, paano magmalasakit, paano magpatawad, paano tumanggap, at paano ibahagi ang salita ng Diyos. Yun ang mga pinaka-importanting bagay na dapat nating matutunan na dinulot ni Bagyong Uwan. Let us be reminded that towards the end of the day, it is not the material things that matters a lot. It is not about your status that matters a lot, but it is who exactly you are in the eyes of the many and in the eyes of God. Stay blessed everyone. Stay safe.